Creamline kailangang manalo ng at least 2 games para makapasok sa Final Four. Ano nga ba ang dapat gawin ng Cool Smashers para makaabante? Chocomucho ise-secure ang unang pwesto sa semis. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Sa darating na Sabado, April 30, nakahain ng triple header na maaaring predictable ang mga resulta pero importante, lalo na ang last game. At 2 p.m. out na para sa Final Four ang parehong Galleries Tower High Risers at Farm Fresh Foxies. Pero susubukan pa din ng both teams na magkaroon ng magandang panapos ngayong conference. At 4 p.m. lalabanan ng Chocomucho Flying Titans ang winless na Strong Group Athletics for them to be the first team na makapasok sa semifinals. Pagdating naman ng ika-6 ng gabi ay Creamline Cool Smashers versus Nextled Chameleons. Matapos nga ang 5 sets loss ng Creamline, madaming CCS supporters na agad ang lumaylay ang balikat at nawawalan na ng pag-asa na baka hindi sila makapasok sa Final Four, lalo pat gitgitan ang mga semifinal contenders sa gitna ng standings. Hindi natin masisi na ganito ang nararamdaman ng mga tagahanga ng Creamline dahil ito ang unang pagkakataon na nalalagay sa alanganin ng Team Good Vibes. Hindi katulad noong mga nakalipas na conferences at taon kung saan palaging sila ang nasa tuktok ng standings at palaging unang nakakapasok sa Final Four. Sa mga nagtatanong kung ano ang posibleng mangyari sa Cool Smashers, don't count them out. Hindi porket natalo silang 2 beses ay mahina na ang Creamline at pwede nang isang tabi. Tandaan natin na wala namang nabago sa kanilang last second All-Filipino champion roster. Nadagdagan pa nga sila ng Bea de Leon at Denden Revilla. Sadyang mabigat ang ginagawang preparasyon ng ibang team para patumbahin ang matagal ng Queens of PBL. Mas exciting nga ito dahil hindi naman maganda kung predictable at pare-pareho lang ang pagsubok na dadaanan nila. Kung pagbabasehan natin ang mga remaining games ng title contenders, kailangang manalo ng Creamline ng at least 2 laro mula sa natitira nilang 3 matches. Dapat nilang malusutan ang kahit isa or parehong Chocomucho at PLDT. Pero bago yun ay dapat muna nilang i-overcome ang challenge na ibabato sa kanila ng Nextled Chameleons. Para makaabante sa Final Four ang Creamline, kailangan talagang mag-step up ni Kyle Negrito. Nagawa na niya last conference. Nagkampiyon sila at wala pang talo. Kaya niya ulit yun ngayon. Kailangan lang niyang mag-go back sa basic at wag isentro kay Tots Carlos ang kanyang sets. Mas madaming spikers na pumupuntos, mas mataas na chance para manalo. Para naman kay Coach Sherwin Meneses, wag siyang matakot na magbalasa ng players lalo na kung ang kanyang starting 6 ay mawawalan ng laro. Isa sa mga advantage ng Creamline ay madami silang dekalibreng manlalaro. Kapag nawalan ng game si Gemma at Eliza, nandyan si Pons. Kung lalaylay naman ang performance ni Carlos, nariyan si Gumabaw. Pero kailangang isaalang-alang ni Coach Sherwin ang perfect timing. Hindi pwedeng maganda ang laro ng isa tapos ilalabas or hindi din maaaring sobrang late na ang pagpapalit niya ng players. Ito ay 2 lamang sa pwedeng gawin ng Creamline for them to win. Kapag matatambakan or malalamangan sila, lagi nilang isipin na mayroon silang pusong kampyon. At kapag nagkagit-gitan na, especially sa ending part ng sets or match, kailangan nilang i-unleash ang kanilang championship experience. Kung kayo ang tatanungin ka-trending ano-ano ang mga kailangan gawin ng Creamline para makapasok sa Final Four, comment down below. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!